effective na yung implementation mga kabrigada ng maximum suggested retail price, Ayan. yung MSRP sa mga imported rice. Pero sa monitoring mga kabrigada ng DTI at ng DA Brigada Gabs, abay maraming hindi tumutupad, hindi sumusunod Meron doon pa rin sa daw MSRP. meron pa rin daw na monitor mga Diba? kabrigada na hindi tumutupad doon. O di ba ang sinet na presyo mga kabrigada ay nasa 58. 58. Pero may ano pa may 65 pa Brigada Gabs. Oh. At isa pa sa issue mga kabrigada na may kinalaman dito sa pagkain at sa bigas, ito pong declaration ng Food Security Emergency na parang hindi pa rin daw natuloy dahil may hinihintay pa. Alamin nga natin ito mga paliwanag ng Department of Agriculture. Makakasama natin ang tagapagsalita ng DA, si Asek Arnel de Mesa. Magandang umaga po Asek. Welcome po sa Tira Brigada. Kasama ninyo Brigada Gab at Brigada Abner. Good morning po. Hi, good morning, Brigada Gab at Brigada Abner. Magandang umaga po sa lahat. Opo, unahin po muna namin yung una namin nabanggit kanina, Asek. Ito pong compliance po ng mga retailers sa ipinataw nga natin na MSRP sa mga imported na bigas. Dito po sa inyong latest monitoring, kasi dun sa mga ambush interview na nakaraan, may nabanggit po kayo na mataas naman yung compliance sa Metro Manila. Pero may mangilan-ngilan pa rin na hindi po sumusunod dito. Ano yung latest natin na datos dito, Asek? Tama yan, Gab and Abner. Meron talagang hindi pa nagko-comply. Bagamat masabi natin na marami sa mga pamilihan dito sa Metro Manila yung nagko-comply. Nakita natin walang above 58 pesos. Pero yung punta namin nung isang araw dito sa Trabaho Market sa may Sampaloc, may nakita tayo na 60. Meron pa nga isa talaga medyo mataas talaga. At doon sa hindi naman namin napuntahan pero naka-receive kami ng report dito sa Guadalupe at saka sa Pasay, meron naman na 59 at saka 60. So ang advice naman sa amin ay inuubos na lang yung mga stocks na nabili nila sa mas mataas na halaga. At yun din ang advice namin na yun nga i-renegotiate nila yung kanilang mga kontrata, yung kanilang mga naging usapan sa kanilang mga dealer at ma-ensure na in 2 weeks time talagang na talaga compliant na sila rito kasi magbababa pa kami. Ang target namin maibaba pa in 2 weeks time 255 pesos naman yung MSRP ng imported premium na 5% na bigas. Ayun, so tatanungin ko nga sana yun sa iyo, Asek, hanggang kailan tayo kumbaga magbibigay ng kahit leeway man lang kasi nga kumbaga ba pinagbibigyan pa natin yung mga retailers na maubos muna yung mga bigas sila na nabili nila ng mahal. Pero after kaya itong 2 weeks na nabanggit ninyo, Asek, kapag meron pa rin mga nagtitinda ng lagpas sa MSRP, meron ba silang mga kahaharapin po na parusa itong mga retailers natin, Asek? On the part ng DA, we are coordinating of course with the TTI, especially yung kanilang Fair Trade Enforcement Bureau. Kasi at saka sa mga lokal na pamahalaan of course kasi sila yung merong authority mandate para magsagawa ng mga sanctions at magpataw ng kung ano man na pwedeng kaparusahan. On our end, talagang minomonitor natin at nagbibigay tayo sa kanila ng report. Base po doon sa monitoring pa ninyo, Asek, mga ilang percentage po yung compliance ng mga rice retailers doon po sa isinet na MSRP? Mataas naman siya, Gaben Abner. Ang lang talaga, may mga ilan talaga. Halimbawa dito sa Trabaho Market, sa buong Trabaho Market, ilang stall lang naman yung meron tayong nakitaan na mas mataas sa 58 pesos. Pero karamihan ng mga stalls within Trabaho Market are already compliant. The same is true doon naman sa mga pamilihan. Kumbaga, dito lang sa Guadalupe, Pasay, at saka Trabaho yung na-monitor natin. But all other na mga pamilihan, lahat sila compliant. Even yung mga stalls within sa pamilihan, ay wala na tayong nakikita na mas mataas pa sa 58. So, pag yung premium kasi bumababa, ibig sabihin, yung ibang klase ng bigas na mas mababa yung quality ay sigurado rin na bumababa rin. Dito naman sa usapin ng declaration ng Food Security Emergency for Rice, Asek, ano bang update? Ine-expect ng karamihan na ipatutupad na po yun pero until now, wala pa pong declaration. Ano pong nangyari? Kahapon dapat yan . Yeah, supposed to be na
nabanggit ng ating kalihim na kung na-receive namin yung kopya ng approved resolution ng Lunes, na-review namin yun hanggang Tuesday, and by Wednesday meron ng supposedly nga declaration. But yun lang, hindi pa namin na-receive yung kopya ng resolution. Of course, ano naman yun, reasonable dahil maraming secretary kasi ang pipirma. Oo. Iba-ibang agency kasi yung member ng NPCC, and of course hindi naman natin pwedeng madaliin at gusto rin naman natin na lahat ng ating aksyon ay naayon doon sa bureaucratic process ng ating pamahalaan. Opo, Oho. pero may nabanggit na ba yung NPCC, itong National Price Coordinating Council? Kailan ho kaya nila target na mabigyan ho kayo ng kopya nito pong resolution para po if ever man matuloy na ho natin itong declaration ho natin, ASEC? Nakikipag-ugnayan naman kami, and we are still awaiting yung kopya nga ng nasabing resolution. Oho. Kapag ka naideklara ito pong Food Security Emergency, ASEC, ano bang magiging benepisyo nito para sa ating mga kababayan? Ano bang mga immediate effects nito? Doon po sa presyo ng bigas, doon po sa supply ng bigas? Una-una, ang pangunahing layunin nito ay yung stocks ng NFA na marami yan, almost 300,000 metric tons, pero hindi naman lahat yun. Ilalabas yan sa ating mga lokal na pamahalaan para maibenta. At in return naman, maibenta rin ng mga LGUs at saka mga government agencies sa ating mga kababayan. So, mag-i-introduce tayo sa merkado na mas murang bigas at 38 pesos kumpara doon sa ngayon na monitor natin na the same quality na 45 pesos. Malaking bagay yun. At will help ease yung presyo sa merkado, of course. So yan yung twin purpose nitong ating hakbangin for the declaration ng food security emergency. May natanggap po kami na report, ASEC, na may pag-uusap between the DA and yung mga may-ari ng mga supermarkets, ng mga grocery stores. May possibility ba na magiging available yung mga bigas galing dyan sa buffer stock ng NFA kapag may deklarasyon na ng food security emergency? Merong mga initial na pag-uusap at nagkaroon na din ng mga initial agreement na posible at yun naman ay patuloy na pag-uusap. Of course, nagpapasalamat tayo sa ating kalihim, Secretary Chu Laurel Jr. sa kanyang mga initiative regarding dito at ganoon din sa ating mga kasamahan sa supermarkets at saka mga convenience stores na maging available nga yung mga bigas under our programs kagaya nitong P29, itong Rice for All na 5%, 25% at saka yung ating sulit rice. So hopefully magtuloy-tuloy itong mga ganitong diskusyon at agreements. Kapag ka na-release na po yung buffer stock ng NFA, syempre mababakante yung kanilang mga bodega at may mga report na magkaroon ng rice procurement, palay procurement program ang National Food Authority. May ano na ba? May data na ba, ASEC? Magkano bang budget? Mga gaano kadami yung palay na bibilhin at what price ng National Food Authority galing naman doon sa ating mga farmers? Tama yan. Taon-taon naman ay minilalaan ng ating pamahalaan, almost 9 billion yan, para sa procurement ng palay ng National Food Authority. Isa rin yun sa reason bakit gusto natin na ma-release yung stocks kasi nga punong-puno yung mga bodega ng NFA at kailangan ma-free up yan. Susunod na procurement, malapit na ang anihan, late February, March, April, para simula na uli na makapamili nga sila. So, yung presyo naman, actually, mas mataas yung naset na price ng NFA Council. Para sa tuyo, yan ay hanggang 29 pesos kung di ako nagkakamali. Doon sa fresh, yung bagong ani, hanggang mula 17 hanggang 23, hindi ako nagkakamali. So may mga ganang set ng price at yan ay relatively higher kumpara doon sa pinamimili ng mga private traders. Medyo mataas nga po yung presyo pero baka naman po doon tatalunin doon sa mga condition doon sa moisture content, sa purity, yung mga requirements para bilhin ng NFA yung palay ng ating mga magsasaka. May mga pagbabago ba? May mga pagbababa doon sa standard na sinet sa quality ng mga palay? Tira! Brigada!
Yun. Medyo naputo lang ulit yung linya natin. Kasi ano, ha? Brigada Gabs, kapag mataas nga yung presyo, Mhm. pero ano din yung mga requirements, Mhm. parang hirap din maabot, di ba? Mm. Dapat mataas yung I mean mababa yung moisture content, talagang dry na dry at saka yung purity, walang halo, walang Ayan. damages doon sa mga butil ng palay. Sige, okay na. Nasa linya ulit si Asek Devesa. Asek, naputol po tayo. Pasensya po. Yung tanong ko po, baka naman may doon magkakaroon ng problema sa quality ng bibilhing palay ng ating National Food Authority. Of course, merong guidelines, standards sinusunod ang NFA na itinatakda ng National NFA Council. Of course, bilang isang institusyon ng ating pamahalaan, kailangan nating sumunod sa mga patakaran dahil subject tayo sa audit and regulations ng Commission on Audit. So, kailangan nating sumunod doon. So, pag nag-set tayo ng standards, kailangan susundin yun ng NFA. Yun namang moisture content at saka yung purity. Of course, yan ay para sa mga tuyo at sineset talaga yan para ma-ensure din na maganda. Pero bumibili rin naman ng NFA ng mga sariwa at o yung bagong ani at may mga standards din doon. But for doon sa dry and clean nga na tawag natin, meron din mga specifications na kinakailangan sundin pag binili. Okay. Ito, asa curious lang ako, meron bang kumbaga ba initial na timeline o naiisip si Secretary hanggang kailan itong declaration ng security emergency na ito? Kasi di ba, siyempre tayo mga Pilipino, pag may narinig tayo na food security emergency declaration, feeling natin parang nasa state of emergency talaga tayo, di ba? Halimbawa, sa pandemic, parang ganun na merong kumbaga ba hindi nawawala na banta dito sa ating pagkain. Hindi mawawala sa isip natin yan kapag nabanggit itong food security emergency. So si Secretary ba, meron ba siyang kumbaga ba initial, kahit wala pa yung rekomendasyon ng NPCC, initial na naisip na hanggang ganito lang tayo, itong declaration na ito ay magtatagal lang hanggat hindi naaabot yung ganitong presyo, mga ganito ganyan. May ganun ba tayo, Asek? Ano naman yun? Of course, yan kasi nakasulat sa batas, yung food security emergency under RA 12078. Pero gusto uli nating linawin na ang emergency ay hindi nakatuon sa kakulangan ng supply. In fact, maraming supply ng bigas sa ating bansa. We have enough to last us until yung bago mag-harvest kung walang darating na imports. So talagang ganun karami yung bigas sa ating bansa. Ang tanging naging dahilan ay yung extraordinary increase sa presyo ng bigas. Relative naman doon sa question mo kung gaano katagal. Again, we will wait for the copy ng resolution para malaman kung ano yung nakapaloob doon. At ito naman, basta na-meet lahat ng conditions para i-lift uli yung emergency, of course, our secretary will lift it at para magkaroon uli ng mawala na yung declaration. Okay. Sige po. With that, maraming salamat po, Asek, sa inyo pong oras ngayong umaga at mabuhay po kayo sa DA. Maraming salamat, Gaben Abner. Mabuhay din kayo at magandang umaga. Thank you. Ating oras, mga kabrigada, alas 8:01 ng umaga. This time